Hello everyone! Good morning po! Kumusta na ang bawat isa? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Muli, Pastora Marifi here. Welcome to our daily devotional here at Soul Tips from PB. I hope na patuloy tayong natututo at natutulungan ng ating daily devotional as we continue to seek more of God's truth and His perfect will for all of us. So tara, samahan niyo po ako muli at dalangin ko na ma-encourage ang bawat isa today as we continue to understand more about the truth that only Jesus can give us hope that truly lasts. Today we will talk about what the Lord is saying to us in 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. So let me read it for you. 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na muling marinig ang katotohanan mula sa iyong salita. Lord, alam mo na lahat kami may kanya-kanyang pinagdaraanan. Iba-iba man ang bigat, lahat kami nakakaranas ng mga pagsubok. Kaya ngayong oras na ito, hihingi kami ng wisdom, comfort at lakas mula sa iyo. Open our hearts, Lord, para makita namin ang purpose mo kahit sa mga pagsubok at maranasan namin na ikaw ang tunay naming hope. In Jesus' name we pray. Amen. Kung tutuusin, walang gustong dumanas ng trials. Nakakapagod. Nakakaiyak. Minsan, nakaka-discourage talaga. Pero sabi ni Peter, kahit mahirap, merong purpose ang lahat ng ito. God allows trials not to destroy us, but to refine us. Parang ginto na dinadaan sa apoy para luminis at kumislap. Lumabas yung ganda, yung tunay na ginto. Ganon din ang faith natin. Pinapadaan sa apoy ng pagsubok para mas maging tunay, mas maging matibay, at mas magbigay ng glory sa ating Panginoon. Think about it. Kung gaano ka-precious ang gold, eventually, nauubos din. Pero ang genuine faith, yung faith na dumaan sa apoy ng mga pagsubok, ng sufferings, ng trials, yun ang talagang forever. Kaya sabi ni Peter, trials don't kill our hope. Instead, they deepen our hope. Mas pinapatingkad pa nga nito ang ating pag-asa. Siguro, dumaan ka na sa mga ganitong sitwasyon. Yung akala mo, stable ka, kasi may work ka, o kaya maganda yung takbo ng negosyo, may savings, may connections, yung may malinaw kang plano sa buhay, pero dumating ang pagsubok. Kumbaga, dumating ang bagyo, the storms in life, at biglang gumuho lahat ng pinanghahawakan mo. Doon mo talaga marirealize kung saan ka talaga nakaangkla, saan naka-anchor. Doon lumalabas kung si Christ nga ba talaga ang hope mo. At minsan, yung mga dasal natin ay puro daing, puro luha, minsan puro tanong, Lord, bakit nangyayari ito? Pero napansin mo ba, doon din mismo, sa pinakamasakit na parte ng journey, doon din natin mas ramdam ang presence ni God sa buhay natin. Doon siya nagbibigay ng lakas na akala mo wala ka na. Doon siya nagiging totoo, mas personal, mas malapit. Yun ang sinasabi ni Peter.
trials reveal what is real in us. Tinatanggal nito yung mga false anchors natin, yung mga mali nating mga pinagkakatiwalaan, at dinadala tayo sa tanging hope na hindi kumukupas. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa susunod na dumaan ka sa storm, huwag mo isipin na pinaparusahan ka ni Lord. He is not punishing you. He is refining you. Yung pain mo ngayon, ginagamit niya to shape a faith that is more precious than gold. At ang ganitong faith hindi lang para sa iyo, it points others to Jesus, the living hope. Sipin mo, balikan mo ang isang pinakamahirap na pagsubok na dinaanan mo. Ano yung mga natutunan mo patungkol sa Panginoon? Lalo na yung pagkakakilala mo sa Kanya. Paano niya pinatatag yung pananampalataya mo during those times? So sa araw na ito, sa tingin mo, paano natin maisa sa buhay ito? Itong mga natututunan natin ito. May isi-share po ako sa inyong 4 na tips o paraan. Una sa lahat, siguro dito maganda na talagang magtiwala tayo sa proseso ng Panginoon. Let's trust God's process pag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Huwag agad natin isipin na pinaparusahan tayo. Instead, remind ourselves na God is refining me. He's not punishing me or destroying me. He is refining me, making a gold in me. Pangalawa, reframe your trials. Tanungin mo ang sarili mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Hindi yung bakit, lagi tayong bakit nangyayari sa akin ito. This time, tanungin mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin dito, sa mga nangyayaring ito? Anong weakness ang tinatanggal mo? Anong false self in me ang binabago mo? Anong faith ang pinalalalim mo? Trials become meaningful when we see them through God's perspective. Pangatlo, share your testimony. Ang faith mo na dumaan sa apoy ay hindi lang para sa'yo. Kapag nakita ng ibang tao na kahit nahirapan ka, diba? Hindi ka bumitaw kay Lord. That will point them to Christ. Yung buhay mo mismo ang nagiging patotoo na may living hope tayo kay Jesus. Meron nga ng hope story na pwede mong ipagyabang dahil hindi ikaw yun, kundi yung Diyos na kumilos sa iyo, si Jesus na tapat sa iyo. Pang-4, anchor yourself daily. Ano ibig sabihin ko dito? Hindi natin pwedeng hintayin lang ang trials bago tayo mag-pray o bago tayo magbasa ng Word of God. You have to practice anchoring yourself in Christ every day. Sa prayer, sa worship, sa fellowship, sa Word of God, para pag dumating ang bagyo, hindi ka basta-basta matitinag. I hope nakatulong itong mga 4 na bagay na ito sa atin. Nang sa ganun, makita sa buhay natin na bagamat dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, hindi tayo basta natitinag. Dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon in this journey at patuloy niya tayong binabago, patuloy niya tayong nire-refine, nang sa ganon, mas higit lalong maging matatag ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat kasi kahit sa gitna ng trials, you are with us. Please remind us na hindi mo kami iniiwan o kailanman pinabayaan. You are refining us at lalo mong pinalalalim ang aming pananampalataya. Gamitin mo, Panginoon, itong aming mga struggles, trials, sufferings sa buhay namin para ipakita ang glory mo at para maituro namin ang ibang tao, mga kaibigan namin sa hope na matatagpuan lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. Samahan mo po kami sa mga darating na araw as we face the different challenges in life. Nawa lagi naming maalala ang mga katotohanan ito na itinuro mo sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.
and amen. Purihin ng Panginoon, nawa ay patuloy po tayong magtiwala sa Diyos sa mga darating na araw. At muli, nawa bukas po, samahan niyo po akong muli. God bless you all. Bye-bye.